morning guys, ngayon ay pakikita natin ang mismong pag-fabricate ng 45 degrees countertop. Ayan, nilalagyan ng tape ng team namin yung kakatingin niya para sa trimming sa gilid ng granite. Siya nga pala guys, kung papansin niyo sa last video na inilagay namin kung ano ba yung pinakamaganda, 45 degree or flat polish, ay di namin na ipakita yung paggagawa. Dito makikita nyo yung step by step. Make sure guys na pag naglagay ng tape, ituwid yan. Start na tayo ng cutting or trimming. Sa trimming guys, kailangan na pantay yung pagkakahawak natin ng blade or ng grinder. Tapos yung papadaanan lang natin mismo ay yung pinakagilid ng tape. Hindi natin mapasubra sa tape kasi pag sumubra sa tape, pag tiningnan natin yan sa patuwid is liko-liko siya. Dapat tuwid na tuwid ang pagkakahawak natin ng grinder tulad ng hawak ng team namin. Ayan, nangangalahatian na siya, halos nasa dulo na siya, malapit na siyang matapos. At pagkatapos niya yan is magpo 45 naman siya. Yan na yung tinatawag na degrees. Sa degrees, napakahalaga na tuwid ang ating pagkakating. Hindi nanginginig yung ating kamay para maganda ang output. After na makating, lalagyan natin ng marking. Yung marking kasi, yan yung magiging guide ng 45 degrees. Pinakikita lang namin para sa mga baguhan, gawin nila yung tips. Kasi yung tips para tuwid na tuwid yung kanilang pagkaka 45. Kapag praktisado naman na, kahit wala ng guide, okay lang. Magpapalit kami ng blade from ordinary to laser type na manipis na blade para yung pagkakagawa niya is hindi na gaanong magpapalish. Okay, start naman tayo sa 45 degrees ng pagcutting. Ang pagcutting ng 45 degrees is nakatagilid lang naman yung inyong grinder. Siyempre, kasama yung blade. Ayan. Ingat sa pagka 45 kasi pag hindi ka sanay, hindi pantay. O, ayan yung output ng 45 degrees. Maganda, di ba? Pantay siya, accurate siya. Yung linyada ng cutting ng blade, diretso lang siya. Make sure na pagka-cutting nyo is diretso na diretso. Kasi kapag hindi yan diretso, kapag ini-might nyo na yung kabilang 45, matrabaho yun. Ang dami nyo pang polishing. End of the video, makikita nyo yung sinasabi ko na kapag hindi gaanong na straight yung 45 na yan, may minimal na polish. Pero natural na yun. Kasi hindi naman mapupulido kasi hindi naman siya machine ang ginagamit kasi naka-handmade tayo, manual, hindi automatic na paggagawa ng 45 degrees, unlike sa malalaking company na meron silang machine na naka 45 talaga yung makina, ilalagay na lang, diretso na siyang nagpo 45. Make sure din nagagamit tayo guys ng mga protective equipment like nyan, gamit niya face shield na bilog para may tumalsik man na particles o maliliit na particle sa mukha natin, hindi tayo mapupuwing kasi maalikabok, mausok, maprotektahan ating sarili. Kung papansinin nyo, pantay na pantay yung kanyang paka 45 kahit yung paghahawak niya ng makina, accurate na accurate, hindi gumagalaw. Isang daloy lang o isang alignment lang ng pagkakakamay o pagkakahawak niya sa grinder para pantay na pantay. Sa part na ito, tatabasin natin yung gilid. Ayan. Ang sukat nga pala guys ng bato ay 60 by 160 kasi yung lalagyan natin ay 60 by 154. Make sure na may clearance tayo. Kasi kung wala tayong clearance, paano kung kumapos yung bato natin? Laging may clearance na
2 cm. Ayan. Mag-eskwala na tayo. Hindi namin nahanap yung eskwala, kaya artificial ang ginamit namin, 60 by 60 na tiles. Eskwala doon rin naman siya. Cutting na tayo, guys. Okay, ulitin ko, sa pagkakating dapat na tuwid ang pagkakahawak ng makina. Tapos na siyang mag-cutting. Ang susunod naman dyan ay gagawa ulit siya ng isa pang 45 niyan para naman sa miting process ng drop. Susukatin na niya. Puputulin muna niya yung isang bahagi kasi sobrang haba. Matrabaho kapag ganun. Puputulin niya yan sa 160. Kabila, magagamit pa sa kabilang side para sa iba naman na paglalagyan. Taas baba, lagyan nyo lang ng tape or marking para yung sukat natin is equal. Kahit hindi ninyo na guys i-eskwala kasi eskwalado yung one side, sukatin nyo lang ng 160, accurate na siya. Kahit i-eskwala nyo, accurate siya na eskwalado. Ang bato na ginagamit natin is Black Galaxy, Italy. Isa sa magagandang bato, hindi na kumukupas, hygienic, tulad ng sabi ko, matibay, hindi basta-basta nababasag. Ginuguhitan na niya para sa marking ng pagkakating. Pansin nyo guys yung kanyang kamay pag nagkakating siya, medyo malayo sa part ng blade, diba? Medyo dulo yung isang kamay niya. Ang dahilan niya guys, kapag nasa unahan ng husto ang inyong kamay, hindi siya ma-align o mas magalaw ang makina. Kaya dapat yung paghawak nyo ng blade nasa gitna, o paghawak nyo ng grinder nasa gitna halos yung kamay ninyong una at nasa hulihan yung isa. Parang timon lang siya, alalay. Nang sa ganon, hindi magalaw yung grinder. Okay, kukuha naman siya ngayon ng 4 or 10 cm para naman sa riser or pasya. Pansin nyo guys, hindi kami gumagamit ng mahaba na metal para sa guide kasi yung team namin is sanay na. Tape na lang ginagamit namin para tuwid yung pag-cutting namin. Pero kapag hindi ka sanay sa paggagamit ng tape, sigurado na papalpak yung gawa natin, hindi magiging tuwid. Pansinin nyo, sanay na siya sa pagtitape dyan, sa part na yan, pero uulitin niya yan para ma-perfect pa ng husto. Diba? Uulitin niya. Kasi minsan may kunting tagilid yan, hihilahin nyo lang ulit. Sabay sipatin nyo kung tuwid na, dikit nyo ulit, sipat. Pag hindi pa, uulitin ulit. Diba? Kapag sigurado na kayo, diinan nyo, yan. Parang pupunasin nyo lang para dumikit na yung tape. And then, para sigurado, sukatin nyo sa gitna kung gisbada talaga yan para make sure na accurate yung sukat ninyo. Pagkatapos nun, kakatingin na nyo ulit. Kaya nga pala guys, yan ay unay nag 45 siya
patiuna, hindi siya nag-cutting ng gis agad. Kasi para mas madali yung process. Kasi pag kinating nyo ng gis, kailangan nyo pang isiklam para makapag 45 kayo ulit. Matrabaho yung bagay na yun. Ulitin ko guys na tip. Tingnan yung kamay ng humahawak ng grinder, di ba? Nasa bandang gitna yung kaliwang bahagi niya, hindi nasa may bandang ulo. Kalimitan ng gumagamit ng grinder, nasa bandang ulunan ang kamay. Kaya madalas na aksidente. Yan ang tamang paghawak ng grinder. Nasa bandang gitna, dulo. Yung isang kamay kanan, alalay lang siya, timon lang siya. Para yung grinder, hindi siya pumapalag. Diba? Sa part na yan, tapos na yung unang process na para sa riser. At ang gagawin na naman is magpo 45 degrees para naman sa pagkakabitan ng riser. Hindi na siya nangailangan ng siglam para dun sa una, para sa riser. Kasi ini 45 na niya pati una. Yun ang advantage ng naka 45 na pati una. Kailangan ng alalay pa ng iba. Again, maglalagay ng guide. Para sa mga baguhan, naglalagay ng guide. Para sa hindi mga baguhan, hindi na kami naglalagay ng guide kasi sanay na or praktisado na. Alam na yung pataan ng blade, kung pantay ba o hindi. Guide lang naman kasi yan guys kung hindi pa sanay. Husay na pakahawak ng grinder, di ba? Sa pagpo 45 guys, tansyahin nyo lang yung pagkakahawak nyo ng grinder. Kung naka 45 ba ng husto, kapag naka 45 kasi ng husto, yung top niya mawawala ng strength, magkakaroon ng bungi. Pag kulang naman, mag-45 kayo. Kaya mas maganda, tansyahin nyo ng gusto, lagay kayo ng tamang guide para sa mga baguhan. Yan naman paggagawa ng 45 is nakapractice yan later on, pero medyo matagal pa rin. Yan guys, yung ginagawa niya para sa ilalim is lakyan ng dikit. Kasi pag pumasok dyan yung pandikit, may uka yan, didikit ng gusto dyan sa ilalim, yun na yung magiging process ng lock niya. Hindi bibitaw basta-basta yung pandikit. Yung taas, saka yung baba, lalagyan ng gatla. Ayan, tingnan natin. Nyo guys yung pagka-grinder, hindi yung pantay, ini-slide ng kaunti yung blade para magkaroon ng gatas o awang sa ilalim. Tapos na siya, and pagkatapos nyan, magpapads. Yan yung sinasabi ko guys, pag may nakita kayong minimal na part is iaayos nyo, ipapolish nyo. Para pag nag-binding process na, pre-binding, hindi na gaanong marami pang gagawin. Hirap pag nakahiga tayo para kita yung paka 45 na tatamaan ng pads. Ang pads na ginagamit is dry pads. Pwede rin siyang wet pad para sa polishing. Number 46. Para malakas ang kain, mapapatalas yung bandang ilalim. Guys, sa pag-45 na binding process, yung ilalim dapat na 45 is manipis. Unlike ng nasa ibabaw. Sa ibabaw, mag-iwan kayo ng 2 mm to 2.5 mm para sa miter. Ang iba kasi, inuubos yan. Pinaninipis ng gusto. Ang tendency nun, is hihina yung pinakadulo niya,
nalulutok. Ibig sabihin, yung pumuputok-putok siya, maraming bungi. Pangit yun kasi kahit may masilya na, yung masilya later on, nagpipade yung kulay niya, lalong-lalo na sa, sabihin natin kahit sa itim kapag hindi maganda ang pagkakulay, nagpipade siya. Sa itim na granite guys, huwag kayong magtitipid ng pangkulay na toner. Saka huwag kayong gagamit ng local na toner, dapat original din. Ngayon magdidikit na kami at ang gagamitin is Glue Max. Yan. Diba marami siyang nilalagay na kulay itim. Tinting color, pero hindi yan yung tinting color ng pangpintura, para sa Glue Max talaga yan. Ang pandikit na yan guys is depende sa gusto nyo kung gaano katagal ang pagdikit, kasi pwede yung seconds lang, matigas na, pero sa process na yan hindi pwedeng seconds lang, almost sabihin natin mga 1 minute matigas na siya, pero hindi pwedeng 30 minutes matigas na, kasi naglalagay ka pa lang tulad yan, kung 30 seconds lang yan, naglalagay ka pa lang, matigas na, paano pa maididikit? Kaya minutes yan. Sa mga baguhan din, hindi pwedeng ganyan ang process, kasi hindi nyo maididikit ng tama. Yung paggagawa namin is para sa mga professional na, mahusay na sa pagdidikit, kahit walang guide sa ilalim, pantay ang pagkakagawa nila. Makikita nyo na pag iniskwala is iskwalado siya. Sa susunod na video, papakita namin yung proper standard, kasi yan, publication talaga yan, na pinapakita namin kung paano lang ginagawa. Lalabas namin yung tutorial kung paano yung standard process. Pero ito, mabilisan na itong process na to ng paggagawa. Kung papansin niyo, hindi ako dyan nagkakat ng halos ng video. Dire-diretso siya. Ayan. Kapag matigas na siya, first step is dry pad process. Linisin nyo yung pinaka-kanto niya. Ayan. Grinding process na tayo. Yan kasi yung magiging guide ng ng wet pad para sa pagpapakintab. At tanggalin muna yung ibabaw, lilinisin. Yan. Wet pad process na. Number 46, pinakauna. Hanapin niya yung 150 ang alam ko or 300. Sunod-sunod yan. Dapat sundin niyo yung wet pad process, kasi kapag hindi niyo sinunod, ma-push out ang pakakintab niya. Ang wet pad na gagamitin is 46, 150, 300, 500, 800, 1,000, 1,2, 1,500, and 2,000. Kahit hindi na tayo gumamit ng mas mataas na wet pad, kasi maliit lang naman yan, konti lang naman yung pakikintabin natin. Guys, yung paggagawa pala niyan is pagkatapos, ayan, tanggalin nyo muna yung natira mga pandikit para makita nyo yung guide na susundalin nyo para sa my turn. Basahin nyo rin guys para mas madaling matanggal yung dumikit na pandikit sa surface dun sa makikintab na part. Kasi pag hindi nyo binasa, matigas yan. Diba? Pag binabasa, mas madali siyang kitkitin. Pero wala naman siyang epekto dun sa pagkakadikit niyan sa miting process, kasi nasa loob yun. Binabasa lang para lumamig, kasi yung pandikit na yan, umiinit siya. Medyo makuputi-puti yan yung pandikit na lumampas sa dugtungan ng 45 degrees na tinatanggal niya. Lilinisin. Pagkatapos na malinis yan, saka naman magpapolish ng dire-diretso para makita niya kasi yung guide ng papatamaan niya. Hindi pwedeng lumampas dun sa pinaka-corner. Yan.
Pansinin nyo, accurate lang yung pagkakahawak nyo ng grinder. Yung pinakakanto lang ang kailangan mong polish. Huwag mong i-drop out o i-drop down or drop ng husto kasi mawawala yung mitered na tinatawag. Maging bilog siya. Mapangit tingnan. And lalaki yung pagkaka-polish niya. And kapag nagpapolish na kayo ng mataas na polishing pad, ng wet pad, is babasain ninyo. Tingnan nyo yung kamay niya, nakaalalay sa ilalim ng pads para medyo basa yung pads na ginagamit. Ang tendency niyan kasi guys, kapag basa ang pads natin na ginagamit, nararuberize yung granite. Ibig sabihin, kikintab yung granite. Kapag hindi naman natin tinubig yan, puputi lang siya. Hindi siya makintab. Kumintab man siya, minimal, and ang mangyayari sa kanya is ma-push out. Dapat kasi mahabol nyo guys yung surface. Kung anong kintab nun, ganun din yung nasa 45. Lalong-lalo na yung pandikit, kailangan kumintab din siya. Kasi pag hindi basa, hindi kikintab yung pandikit paghahasa. Okay? Pansinin nyo guys, ang liit lang ng dugtungan. Makintab na siya, hindi pa siya nilalagyan ng pampakintab, makintab na siya. After nun, kahit makintab na, lagyan nyo pa rin ng pampakintab para sa hindi siya magdudumi. Magkaroon man ng alikabok is fade away rin. Punasan nyo lang, balik siya sa kintab. Okay guys, yan yung process ng paggagawa ng 45 degrees mitered. Diba? Mas maganda siya kaysa sa sinasabi ko na flat polish, double flat polish. Lalong-lalo na yan, naka 10 cm na riser. Obligado tayo na 45 mitered polish. Hindi tayo pwede dyang mag double flat polish. Tutukan natin sa malapitan. Pansinin nyo guys, halos wala siyang dugtungan. Diba? Yan yung sinasabi ko na kailangan yung dugtungan mo dyan is makipot na makipot. Pit na pit sa Tagalog. Kasi kung hindi yan pit na pit, pangit yan tingnan. Tingnan natin sa straight slide side, tuwid na tuwid siya. Wala kang makikita alon. Yan ang advantage na sinasabi ko ng 45 degrees. Okay? Yan ang finish natin guys, kung paano ginagawa ang 45 degrees mitered. Maraming salamat at sa susunod, watch out nyo kung paano ang tutorial ng standard process. Salamat! At yan na guys, yung katapusan ng aming ginawa. Tapos na yan ang installation process. Kinabit na namin. Diba? Maganda siya. Okay, salamat guys sa panonood at keep on watching sa mga susunod na aming video na ilalabas. Please subscribe, click notification button para updated tayo sa lahat ng video na aming ilalabas.